pwede kasi meron pong panlilim lang na nangyayari. Kasi po, ang ginagamit pong address ay Quezon City. Pero sa katotohanan, ginagamit dito sa Maynila. Kaya hello mga kabukis, welcome back again to another vlog. Ito po si Busilak's Diary, hatid ang mukha ng balita. Nandito tayo ngayon sa Manila North Cemetery. Ito nga po yung mga illegal connection. Dito po ay inaayos po ng Meralco. And kanina habang nagbabaybay nga rin po yung mga ibang mga nakatira po dito sa sementeryo, tinatanggal na rin po yung mga wire din po nila at anuhin po natin dito sa side na to. Hello sir, good morning. Matanong ko lang po, ito pong ginagawang illegal connection po ay inaayos po ngayon ng Meralco. Kamusta naman po ngayong araw? Ayos naman ma'am. Medyo okay naman yung pag-dismantling ng illegal tapping. Then, makakabitan din po sila ng kuryente ngayong araw din po, na legal na po. Hindi ko alam kung mag-a-apply sila siguro sa Meralco. I-apply pa rin po. Kasi, siyempre, hindi rin basta-basta nila kakabitan kung hindi feasible sa... Kasi po naisip ko nakapag-apply na rin po sila kaya kakabitan ngayong araw. Hindi pa. Kasi kung halimbawa, tinanggal yung mga illegal, opo. Kung gusto nilang maligal, mag-a-apply sila. Kung feasible yung... Tama yung lugar, sir. Pagkakabitan. Sir, matanong ko lang po, saan po ba sila kumukuha ng mga illegal connection din po nila? Sa side nung ng Bonifacio, yung secondary nila ron. Doon pala kumukuha. May poste sa poste doon, kumbaga sir. Ha? Sa poste po doon, kumbaga. Opo. Mga hindi naman yung secondary line ng Meralco. Secondary line. Kayo na habang binabaybay nga po namin ito, nagtatanggalan na rin po sila ng mga wire din po nila, mga kable po nila. Abisuhan na rin po ba yung mga tumitira po dito na aayusin po ang kanilang kuryente? Hindi ko, siyempre, mga illegal sila, hindi. Opo. Sa kanila, pagka tinanggal nila yan, kukumpiskahin talaga ng Meralco. Yes po. Maraming salamat sir. Ano pong name niyo sir? Sir Ricky Garcia po. Ay, Sir Ricardo Garcia ng Electrical Division. Tao po ako ng Engineer Randy Sada. Ay, Sir Randy Sada. Salamat sir sa pagpapaunlak din po. Thank you. Ano yan? Papapansin. Sana tayo magdedrive. Wala na yun, service number? Tapos, merong posting ka ako. Pupunta si Tagilid. Sabi mo pupunta sa Bulansak sa tayo. Sino mo ako saan galing yan? Sino mo saan galing? Ako galing din sa labas. Pakita ko lang sa inyo ito ha. Sige, lakad ka dyan. May makikita ka dyan na parang kahoy na may tukod na tubong blue. hindi pa rin po pwede kasi meron pong panlilim lang na nangyayari. Kasi po, ang ginagamit pong address ay Quezon City. Pero sa katotohanan, ginagamit dito sa Maynila. Kaya ang sabi nga ng Meralco, illegal flying connection. Kaya bawal tayo. Paano po yun kung halimbawa meron silang bahay dun sa labas, tapos kinonect, bawal din po? Illegal pa rin. Pero matanong ko lang, paano sila mag-a-apply ng connection kung North Cemetery po ang address po nila? Sa totoo lang po, hindi po sila makakapag-apply ng address po dito sa Manila North Cemetery. Gawa naman po kasi na malinaw po sa ating lahat na hindi po ito residential area. Kaya wala po silang magagamit na residence address. Kaya hindi po sila makakapag-apply ng legal na kuryente. Wala sa hindi sila makapag-requirements, no sir? No? Oo, wala po. Nag-apply sila ng gano'n, kasi wala nga silang address na mape-present. Yun naman din ang iniiwasan ng pamunuan ng Manila North na ni Director Dandantan na i-check
kasi maaring simulan ng sunog. Okay. Yung ganun, yung mga ganong koneksyon. Kaya minabuti po na nakipag-coordinate po si Director Dandantan sa Manila City Electrical at nakipag-coordinate din po sa Meralco para legal po yung aming pag-inspeksyon, pag-operation po ngayong araw. Okay, salamat po. Pero makuha ko lang yung mensahe mo po dito sa mga taga Manila North Cemetery. Sa kanila sana iwasan na lang din po nila kasi yung ninanais po ni Director Dandantan at sa tatubilin na rin po ni Mayor Isko Moreno na para sa kanilang kaligtasan yun. Kasi sabi nga nila, ibalik ka ng manakawan, huwag ka lang masunod. Yes po. And kapakanan ng marami po. Salamat po sir. Lagi nga sinasabi ni Yorme, ang kapakanan ng nakakarami. Ang importante, hindi nang iilan lamang. Sir, name mo po sir. Anthony, Sir Anthony. Sir Anthony. Sir Anthony Bam. Maraming salamat po. Anthony po. May illegal connection po. Tinatanggal na nga rin po. Pre! Papaano namin kung talaga kayo talaga kasi yan. Kasi ma'am, bawal po yun. Illegal po yan. Pwede po makulong yan anytime. Kahit po sabihin ang tagal yan. Bago may ano, Hindi binabayaran yan. Walang problema. Kaya lang sa policy ni Meralco, bawal pa rin flying connection kasi tawag namin dun. Unang-una, ibang address na yung bilang. Tawid ka nga ng cross-book sa pagkakas. Yan. Tutuloy namin yung yun lang naman yung para-explain kay Yung pala sinasabi ng Meralco na illegal yung flying connection kasi ang linya nila naka-address sa Quezon City at ipinasok dito sa Manila North Cemetery kaya lumalabas na illegal flying connection. Kaya illegal talaga yung kanilang linya. pwede kakabit, hindi po pwede kahit yung pinakang ano lang, may ari. Meron dito, isa lang nga siyang gumagamit. Sige po. May bahay po kami doon. Kaya, kayo tagay tayo. Bawal po tumawid, bawal. Kahit anong bili mo, kahit anong bawal tumawid ng Maynila ang bawal. Kukunin ba yung sabay tayo.
yung linya kasi po pinutol na po kanina. Yun po yung Yung sinasabi yung sa Caloocan. yung lalaki, yung bata po na nandiyan. Pinutol niya na kasi. Illegal. Bakit nagkakaroon ng linya rin? Anong hindi naman talaga? So never talaga inaalaw na magkaroon ng mga linya. Kasi unang-una, wala naman kasing address dito para makapag-apply sila ng sarili nilang kontador. Kaya pasalamat na lang din tayo at nandyan yung Meralco humiling sa lokal na pamahalaan ng Maynila at sa pakikipagtulungan ng ating direktor Gandanpan ay nakipag-isa para maganap itong inspection ngayong araw dito sa Manila. So palagi ba itong i-monitor o baka next day balik na naman? Sana tuloy-tuloy na po ang kanilang pag-monitor para po din sa kaligtasan po ng mga ilang caretaker po na nandito. Alright, thank you boss. Boss, ito ay linawin ko lang po. Ito po ay initiative ng Meralco. Yes po. Hindi naman nila local government. Lalo lang hindi MNC. Hindi po. Ito po ay inisyatibo ng Meralco. Kasi sa pagkakakwento nga po nila kahapon daw nag-i-inspection sila at pinagbabato sila. Kaya siguro nagkaroon ng inspection at nakipag-coordinate sa Manila Electrical at humingi ng tulong dito sa pamunuan ng Manila North Cemetery para gawing ngayong araw na to yung inspection dito. Boss, yung reforma na pinatutupad nyo ng MNC po under the leadership of Director Dandan, yung iba nagko-complain hindi daw wala daw ang part nila ang side nila wala daw paalala. Pero di ba since day one nag-remind kayo na Viljoque, legal connections, etc. Yes po. Yun po sa totoo naman po pagkukumpag po pa lang po ni Director Dandan, sinabi niya naman po na live naka-social media na aayusin po itong buong Manila North Cemetery. Yun po, ipagbabawal na po yung Viljoque, yung alak, at yung mga kaya po hindi po nagkulang ng paalala po yung ating pong pamunuan si Director Dandan na alisin yung mga hindi dapat na naririto sa loob ng Manila North Cemetery. Sir, di ba pinatawag din yung mga elders nung namigay ng ayuda? Yes po, nung nakaraang... Physically, nag-remind siya? Tama yes po, naka-speaker po, pinakita rin po yung mga na-confiscate na mga alak na hindi po pinag-interesan ng opisina, binasag po sa harap ng mga senior citizen po na nandito ng mga caretaker. At ganun din po, ipinaalan na rin po ni Director na bawal po dito yung Viljoque kasi po ito dapat tahimik na lugar, sagradong lugar para doon sa mga namamahinga nating namayapa. At ganun din po, naisabi niya rin po yung mga illegal na connection na galing sa labas. Baka meron po tayong paalala, panawagan yung pamunuan ng Manila North sa mga residente dito. Mula po sa pamunuan ng Manila North Cemetery, ako rin po yung nagpapaalala po sa inyo na meron na po tayong bagong gobyerno po na ang Maynila. Kaya po sana makipagtulungan po kayo sa pamunuan ng Manila North Cemetery kung ano po yung dapat at hindi dapat. Hindi naman po nagkukulang ang ating direktor na magsabi po sa inyo. Kaya huwag po sana kayong sumaan loob kasi hindi po talaga nagkulang ang ating direktor. Yung reform na to, isang araw lang ba to, sir? O ito, continuous? Pwede ba makaya anong instruction ni Director Dandan? Hindi po ito ningas kugon na sinasabi na yung sa una lang. Opo. Sa totoo po, after office po, pagdating ng kasi nagsasara halos alas 6 na.
pagdating po ng direktor, mag-iikot po yan dito sa buong Manila Cemetery. Sinasabihan pa rin sila habang naglalakad si direktor, minsan naka-motor, nagsasabi sa kanila, ayan ha, alisin nyo na itong ganito, bawal itong ganito. Hindi po nagkukulang, araw-araw po, halos Paglilinis. pati paglilinis po. Yan. Kasama po natin sa paglilinis din si direktor. Thank you, boss. Thank you, boss. Thank you, sir.